Heto tayo guys, di tayo sa Kimpo guys ha. Itong tanong ng mga netizens sa atin guys kung mahirap ang katrabaho ang Kimpo. Yung sabi nila sa atin guys kung bakit daw parang mga ibang fans o mga ibang showbiz case sinasabing mahirap katrabaho ang Kimpo pero ayon dito sa ating legit na sources guys ay hindi mahirap katrabaho ang Kimpo. Sila Paolo Avellino at si Kim Chiu. Sa katunayan guys ay positibo ang feedback sa kanilang working relationship mula mismo sa kanilang mga pahayag. Ayon sa mga kamakailang ulat at panayam ng mga ibang tao at kay Paolo Avellino guys ay hindi nakakasawa makatrabaho ang Kimpo. Ito yung sagot ni Paolo guys sa mga nagtatanong sa kanya sa kanyang interview ay direktan sinabihan ni Paolo Avellino na hindi nakakasawang katrabaho si Kim Chiu. Bagamat binanggit niya na madalas hindi siya lumalabas sa 2 beses na makatrabaho isang leading lady. Ngunit iba naging karanasan niya kay Kim Chiu dahil sa espesyal na bonding nila sa set, which is marami naman nakakapag-alam or nakakaalam sa mga ganyan guys na hindi mahirap katrabaho ang Kimpo. Yung mga iba lang kasi guys sinasabi nila na nahihirapan sila sa kanila kasi nga hindi nila makuha yung timpla nila I mean is hindi nila makuha yung diskarte nila kung paano sila magtrabaho sa isa't isa. Pero yung mga iba guys alam naman nila na madali lang makatrabaho sila. Tinto kaya na yung mga sinasabi dito sa kanila pag nasa set sila guys halos. Si Paolo is very friendly na. Pati na rin si Kim Chiu kasi naputuruan na ni Kim Chiu si Paolo Avellino na maging joker ba na maging makipaghalubilo sa mga kapwa niyang showbiz o mga kapwa niyang actor para sa unang ay mas nakilala pa siya ng mga ibang taga-showbiz kasi nga si Paolo guys ay noong naging sila ni Kim Chiu na magkatabaw napansin mo mga yung comment ba ng mga ibang showbiz sa kanya na hindi siya masyadong kipag-usap. Pero yung mga iba naman guys ay napansin na mga tahimik siya. Parang umaasa na lang sa kay Kim Chiu na si Kim Chiu magdadala sa kanilang chemistry which is noon rin guys. Pero ngayon na alam na ni Paolo yung kanyang ginagawa at naturuan na siya ni Kim Chiu. At ngayon ay malaki na yung pinagbago ni Paolo. Pero hindi sa yung kapahimikan ni Paolo guys yung magbibigay ng mahirap silang magtrabaho, kundi magaling sila sa kanilang mga ginagawa. Kaya siguro mahirapan ni mga ibang co-actor nila or co-actress or co-showbiz nila na makatrabaho sila dahil hindi lang nila makuha yung timpla nila o yung style nila guys. Pero sa totoo naman ang daming good feedback na naririnig natin na hindi sila mahirap makatrabaho guys. At yung kanilang professional at maalaga guys ay nasa kanila din yun kasi pansin din ng mga ibang tao. Pinapakita ng kanilang mga co-star at staff na may matas mga antas ng malasakit sa isa't isa at sa kanilang trabaho. Gaya ng nakikita sa mga behind the scene ng kanilang mga project tulad ng Ninlang at What's Wrong with Secretary Kim. Ito guys yung napansin ng mga ibang netizen dito at yung mga hindi lang ibang netizen guys. Maraming mga netizen ang nakakapansin sa kanila na they are very protective at napaka-professional nilang gumalaw lalo na pag yung nasa set sila, halos na mga kanilang mga direktor o yung kanilang mga kasama guys ay napapahana sa kanilang professional na dalaman. Even though may mga narinig tayo guys na yung dito sa legit na sources days may mga time kasi na on the set sila pero may tampuhan ng Kimpo. Yung as a professional
actor or actress guys ay hindi nila dinalayin sa kanilang set. Kundi dun lang sila kung anong relasyon nila dun lang. Pero yung dalhin nila sa relasyon nila yun ay dalhin nila sa set yung tampuhan nila. Magkakanda, alam mo na yung magiging reaksyon ng mga ibang tao. Pero ikaw hindi nila dinadala kasi nga alam nila sa sarili nila na pagdalhin nila ang kanilang tampuhan sa set, magiging hindi maayos yung kanilang scene at paulit-ulit lang, uulitin nila yung hanggang sila ay ma-perfect. Pero ayaw mo dito sa ating legit na sources na sabi nga ng Kim Pao sa kanila guys na kahit may tampuhan sila ay hindi nila dinadala sa set kasi mahirap na pag may tampuhan sila at nataon na may set sila ba, wala na. Lahat yan, paulit-ulit na nilang uulitin hanggang ma-perfect na yung set at sila din mo mahihirapan guys. Kabaliktaran naman yung mga issue sa iba guys na ang mga usap-usapan tungkol sa pagiging mahirap katrabaho ay ang madalas na naikakabit sa dalawang kakambal na Kim Chiu at sa kasusiyan ng guys. Ayon sa mga social media posts at mga payagan ng mga writers, hindi kay Paulo Abilino. Kaya marami nagsasabi, si Paulo Abilino ang mahirap na katrabaho ni Kim Chiu ay hindi naman. Kung mahirap si Paulo na katrabaho guys ay hindi na sila higawa ng mga ibang project pa. Pero gusto na bang malaman mga latest na project ng mga Kim Pao para sa katunayan ko na marami silang mga project at hindi lamang po project case kundi maganda yung kanilang samahan at pagtatrabaho sa isa't isa. Ito yung mga katunayan natin guys na hindi mahirap katrabaho ang mga Kim Pao. Wait lang guys, may mga another issues pala dito. Maalala nyo ba yung birthday ni Kim Chiu guys na sinilibreak ni sa Showtime at sa asap guys ay may issues dun na kaya pala lumabas na mahirap katrabaho ang Kim Pao ay dahil dun sa isang actress na gusto palang sumipsip sa mga Kim Pao. Parang gusto na kasi guys na mag-viral din siya o sumikat gaya nila Kim Chiu at si Paulo Abilino. Kaya nga siya nagsabi na mahirap katrabaho ang Kim Pao. Pero in fairness naman guys marami naman nambas sa kanya, which is yung mga kasama din na sa loob ng showbiz ang nambas sa kanya. Kasi alam naman ng lahat na hindi mahirap katrabaho ang Kim Pao lalo na't mahal na mahal sila ng taong bayan. Ito guys yung patunay na marami mga proyekto ang Kim Pao at hindi sila mahirap. Marami exciting na project ng mga nakakahanay o hanay para sa Kim Pao kila Kim Chiu at saka si Paulo Abilino sa mga sumusunod na buwan. From na guys, Opino, nung kaya video series nila guys ay inanisyo nito noong April 26 lang. Noong April 2026 guys, ito yung inanisyo nila ang kanilang bagong serye na pinababatan ng Opino. Ito ay isang cross-cultural romantic tungkol sa makabatang makasintahan na nagkahiwalay at muling magtatagpo sa South Korea. Yan po yung kanilang trailer base na magkabataan sila. Kumbaga guys is best friends sila. Magkasama nila rito ang Korean actor na si Yoo Byung-gu. Ito yung actress na pinapakita na taga-Korea dito na kasama nila Paulo Abilino dito sa kanilang Opino na series. Maganda ito guys as in kasi sa trailer lang nito ay ramdam mo na yung excitement. Ang guys is yung Love Kim Pao World Tour nila. Ito yung kasalukuyan silang nagranda para sa kanilang World Tour. Tapos sa United States at Canada ngayong summer. April to May ito guys kaya rito nalabas tayong lahat at aabangan natin ang kanilang Love Kim Pao World
tour. Ang ilan sa mga stop nila ay sa mga Fox Theater gaya ng Redwood City at sa mga Grab Anaheim. Ito tayo abangan natin ito kasi mas marami tayo mapapanood at mas excitement nakikita natin yung mga performance ng King Pao. At ang pangatlo guys ay daalipay ang buong katotohanan. Matapos ang tagumpay ng original series ng Dalibay noong Nobyembre 2025 guys ipinalabas ang extended version nito sa kapamilya channel at All TV simula ng Marso 2026. Ngayon taon lang ito guys kaya ramdam na ramdam mo talaga yung katotohanan, hindi yung sinasabi na may mana sila ay mahirap makatrabaho. Kasi nga, syempre guys, kapag insecure tayo sa mga kasama mo sa loob ng showbiz, nagawa ka talaga yan ng mga bagay-bagay na alam mo ikakasira nila. Para sa ganun ay ikaw yung magiging highest to the level at ikaw yung mag-viral. Pero in fairness guys, mali po yung ganun na taktika sa kapwang artista. Kasi kapag gusto mo naman mag-viral o gusto mong sumikat, gawa ka ng magandang paraan. Huwag yung sirain ang mga sumisikat ngayon gaya nila Kim Chiu at saka si Olu. Pabilin mo. Ang pang-apat guys is My Love Will Make You Disappear. Ito ang kanilang unang pelikula sa ilalim na Star Cinema. Isang romance comedy film. Ito rin ang dinirect ni Chad Vidanes. Kilala natin si Chad na director yun, diba? Sino yung hindi makakapilala kay Chad ay visit na lang po o search na lang po sa Facebook o sa YouTube kung sino si Chad Vidanes. Ang director din ng What's Wrong Secretary King. Siya din po guys, isa lang si Chad din ang mag-director dito sa kanilang dalawang movie. Ang kopino ang masisiblo pang apat na susunod na major project nila bilang magkamabal. Patunay rin napakalakas pa rin ang kanilang chemistry sa mga fans. Ika yung ebidensya natin guys na hindi sila mahirap katrabaho at alam naman din natin sa lahat na talagang napaka-professional nila. Di mo na hindi dyan, bahala na kayo pero in fairness, nasa inyo naman yan. Bago natin tapusin ng ating updates guys, is shout out muna tayo sa mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa ating YouTube channel. Maraming salamat guys sa inyong panonood. Please like, subscribe, comment, and share naman po at panoorin hanggang dulo yung ating updates. For more updates guys, please follow us also in maraming salamat. Always think positive because ang pagiging positibo ay nakakalan po yan sa atin pang araw-araw. God bless po sa atin lahat.